Habang papalapit na ang deadline para ipasara ang lahat ng pogo sa bansa, ipinakita ng PAGCOR ang kabilang muka ng mga BPO na apektado rin ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folve. Pinangunahan ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco at DILG Secretary John Vic Remulla ang inspeksyon sa dalawa sa pinakamalaking special class business process outsourcing companies sa bansa na parehong matatagpuan sa Pasay City. Kasama ang mga kinatawan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Anti-Money Laundering Council at Department of Justice, binusisi nila ang mga papeles ng mga kumpanya para matiyak na sumusunod sila sa mga ipinatutupad na batas at kung nagbabayad ng tamang buwis. Listed company ang mga ito sa London at sa Amerika. Nakumpirma din ng mga opisyal na iba ang setup ng mga SCBPO sa mga pogo na nag-downgrade bilang BPO. Definitely wala po ito yung mga illegal operations, wala po itong mga scamming activities, wala po ito yung mga naging problema natin na may torture. Ang hangarin lang po natin dito ay sana maipakita sa inyo na ito ay mananatili at malaking tulong po ito sa ating mga kababayan. Because they are a licensed PAGCOR entity, we have to show that this industry is not all about gaming only. Pagkatapos ng taon na to, sisitahin na lang pati yung mga kumpanya na ganito eh. And baka maging open na naman to open season na naman sa mga iba-ibang agencies na i-raid sila. So I want to make it very clear that these are legitimate, job-creating, and legal entities that are operating here. Ayon sa Director for Operation ng isa sa mga kumpanya na si Craig Smith, sa 1,110 na empleyado nila, 90% nito ay mga Pilipino, 8 ang dayuhan. Siya raw mismo napamahal na sa Pilipinas. Sa katunayan, 15 years na siya sa bansa. Pinay ang kanyang napangasawa at meron na rin silang 2 anak. Isa sa mga kliyente nila ay ang mga tumataya online sa Ireland. Trademark daw ng kumpanya nila ang safer gambling. I absolutely adore this country. I love working with the staff. They are committed, they care, they're intelligent. Quality of English is obviously a big facet for what we try and do, and they're a joy to work with every single day. And I wouldn't want to set up an operation anywhere else. Ipinagmamalaki naman ng ikalawang binisitang SCBPO ang kakayanan ng mga Pinoy na gumawa ng banner campaign sa isa sa pinakamalaking on-site at online gaming venues sa Las Vegas, ang MGM. Tampok din ng talentong Pinoy na nagdisenyo sa marketing at promo ng nagdaang Super Bowl, ang kilalang pinakamalaking sports betting event sa Amerika. Proudly all Pinoy din ang kanilang fraud detection team na gumagamit ng artificial intelligence para mahuli ang online bettors na nandaraya gamit din ang AI. They're able to detect using yung technology nila kung kunwari merong mga suspicious betting, kung meron mga tao na dalawa kunwari yung mga accounts na ino-open nila. Dahil sa husay ng Pinoy, $1 milyong na raw ang naprotektahan sa online betting. Ayon sa DOJ, magbabantay na mabuti ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para matiyak na hindi maabuso ang mga SCBPO katulad ng magandang pasimula ng mga pugo. The PAGCOR has put offices in these establishments to really see and observe and monitor on a daily basis almost, no? And it's much easier now dahil a lot of these companies are very cooperative. They have opened their doors to the government to see their operation. Maglalabas ang PAGCOR at DILG ng listahan ng legit na SCBPO na hindi saklaw ng EO74 para makapag-renew ng mapapasunan nilang mga permit. Sa ngayon, may 14 na rehistradong SCBPO sa buong bansa. Sa projection ng mga SCBPO, makakapagbukas sila ng nasa mahigit 10,000 trabaho para sa mga Pilipino sa kanilang expansion project sa susunod na 2 taon. Suportado naman ito ng DILG at PAGCOR. Para sa Agenda, Francis Folve, Bilyonaryo News Channel.